Usap-usapan nga ngayon ang di umano ay interim or ang pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo ng Bansa na si President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay kasalukuyang nasa The Hague dahil nga sa kasong kinakaharap nito sa ICC. Pero ano nga ba ang mga kasong kinakaharap ng dating Pangulo? Mula kay Chona Villamor Sese, naglabas ng bagong hakbang ang International Criminal Court or ICC sa Netherlands. Ito'y matapos na formal na magsampa ng 3 kaso ng murder laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong September 22. Ayon sa mga piskal ng ICC, kinakaharap ni Duterte ang mga sumusunod na paratang. Una, ang pagblank sa Davao City noong siya ay alkalde na may kinalaman daw sa 90 na biktima. Pangalawang pagblank daw sa 40 na high-value targets sa iba't ibang panig ng bansa noong panahon ng kanyang pamumuno. Bilang Pangulo, pangatlo ang pagblank din at tangkang pagpaslang na may kaugnay daw sa barangay clearance operations mula 2016 hanggang 2018 na nakakaapekto sa 45 na katao. Batay sa inilabas na dokumento, si Duterte raw ay itinuturing na indirect o co-perpetrator o hindi direktang siya ang may gawa. Sinasabi dito na ang mga planong ito ay sinagawa sa pamamagitan ng ilang law enforcement, mga sibilyang at isa sa di umano'y death squad na bahagi ng kanyang kampanya kontra droga nang siya'y nakaupo pa. Nagbukas muli ito ng panibagong yugto sa kontrobersyal na issue ng human rights violation na matagal nang ipinupukol o idinitigit sa dating Pangulo. Nagsampa naman ng interim ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang nasabing kaso. Iba't iba na nga ang lumalabas ngayon na di umano ay nakalabas na ang dating Pangulo at nasa sikretong lugar daw at ang iba naman ay nagsasabing sana'y huwag magpalaganap ng fake news. But anyway, narito po ang update. Narito naman ang latest update sa nasabi nga pong mga kondisyon kung sakaling mapagbibigyan ang interim o pansamantalang kalayaan ng Pangulo. Number 1, kampong depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nila sa ICC na wala silang pagtutol o reklamo sa mga kondisyon na inilatag para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Nangyari ito matapos maurong o mapospone ang confirmation of charges hearing kung saan formal na tinitignan ng ICC kung sapat ba ang ebidensya para ituloy ang kaso sa dating Pangulo. Pangalawa, pamahalaan ng Pilipinas nagpahayag din na wala silang pagtutol at kumpirmado ring nakikipag-cooperate sila sa ICC. Ibig sabihin, hindi haharangin ng gobyerno ang proseso ng ICC. Ikatlong bansa, may isa pang bansang hindi pinangalanan na nag-alok ng tatanggapin o mag-host kay dating Pangulong Duterte kung kakailanganin habang nasa proseso pa ang kaso. Anyway, ayon nga sa mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sana nga daw ay wag munang mag-spread ng medyo news na hindi pa nga klaro kung ano ang kahihinatnan. At sa ngayon, dalangin ng mga supporters na maaprubahan ang nasabing interim habang ang nasabing kaso ay nililitis. May mga bansa naman na tumugon para kupkupin ang dating Pangulo upang pansamantalang maging tahanan nito habang nililitis ang kanyang kaso. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.